May dinala nga dito sa ating laboratorio. Mukhang mapupuruhan siya dahil sa gastos malala. Medyo may katagalan na daw na stock ang kanyang motorsiklo doon sa kanyang pinagpagawa dahil sinukuan na di umano ayon sa may kanya. Medyo marami na rin daw siyang nabiling pyesa. May bago siyang ECU, sinalpak daw di umano ito at hindi pa rin gumana. So ibig sabihin, malamang wala dito ang issue. Nagpalit na rin sila ng fuel pump, subalit hindi pa rin umandar dahil hindi nga nagana ang pump, walang ugong. Kaya ang gagawin natin, testingin natin tong luma, paandarin natin gamit ang lumang ECU. Ayon nga sa may kanya, leeg daw ang tama. Pati kili-kili, hindi na daw siya nakagalaw dahil nakili-kili siya. Ayan o, pati itong injector, nag-testing na daw sila ayon sa may kanya. Medyo matagal nga na-stock to dahil sa itsura pa lang ng makina talagang malala. At ang wiring niya, para ng talitis ng manok, na-dissect na. Habang naghihimay tayo ng kanyang wiring, may natuklasan pa tayo, repa. Ito daw ay pinas-charge, kaya't meron pang rectifier na nakausli dito. At ang gagawin natin, tatanggalin na natin to dahil nga meron nga bagong ECU, meron namang sariling charger yon. Kalasin na lang natin itong kinabit na fast charger di umano. Tatlong elemento sa pagpapaandar ng motorsiklo ang dapat kumpleto dito sa makinang to. Una dyan ay ang compression, sumunod dyan ay ang kanyang gasolina at syempre ang kuryente o spark. Pag isa dyan absent, hindi talaga aandar ang motor na ito. Sa sitwasyong ito, parang isa lang ata ang present. May compression, ayan, chinuchok pa nga ni Junjun. Parang ang sarap i-choke ng leg mo. Ayan, chinok mo. Chokin ko kaya yung leg mo. Good thing na marami silang pinalitan dahil iisa na lang ang ating pwedeng paghinalaan. Eto na lang kasi ang hindi nila napalitan at eto ang ating uusisain. Crankshaft positioning sensor, kung may magtatanong man dyan, yan ang tawag sa piyesang ito. Ayan, crack. May konting crack na talagang hindi visible kung hindi mo talaga bubulat-latin ang kanyang sipit-sipitan. Ayan o, angat na. Loh, bangs yung umangat eh. At eto na nga ang ating ikinabit, aftermarket ito. Siya ang naghanap, di ko alam kung saan niya binili. Ang importante, napalitan na. Kung itatanong nyo naman kung anong uri ng motorsiklo ito, isa itong Honda Beat. Sa puntong ito, hindi maipasok ng gusto ni Gerald dahil sumasabit daw di umano ang half moon, kunya o wood drop key, kung ano man tawag nyo dyan. Bahala kayo, basta kailangan pumasok ito. Test fire naman tayo dahil naisalpak na ang magneto. At dahil may spark na lumabas, ibig sabihin aandar na ang motorsiklong ito at umugong na rin ang kanyang fuel pump. May chance na konti lang ang gagastusin ng may kanya. Testing tayo, repa. At dahil umandar na, ang importante, tumutunog ang makina kahit medyo maingay, may kakaibang tunog na parang mas malaking gastos talaga ito. Medyo mausok rin, pero ang importante, umaandar na ang kanyang motorsiklo. Kaya nga ang sabi ko sa may kanya dyan, ang service charge natin, 350 lang. Tapos siya ay napa-atras, napa-moonwalk. Sabi niya, ba't ang laki daw ng ginastos niya doon sa nauna? Abay sabi ko, hindi ko alam.